Dito naman sa Metro Manila, wala pong naiulat na insidente ng karahasan ngayong barangay at SK elections. Kumuha po tayo ng update mula kay Patrick De Jesus. Live, Patrick. Dominic, tumaas ang election-related incidents na naitala ng Philippine National Police ngayong 2023 barangay at SK elections. Mula sa command center ng Philippine National Police sa Camp Crame, mamamonitor ang mga body camera na suot ng mga pulis na nakadeploy sa mga polling place para sa 2023 barangay at SK elections. Tinutukang mabuti ng PNP ang sitwasyon sa eleksyon sa iba't ibang panig ng bansa. 31 election-related incident ang naitala ng PNP, pinakamarami sa Bangsamoro Region. Sa vote buying, 17 insidente ang iniulat sa PNP. May 4 na insidente ring naitala ang PNP na sinunog ng mga classroom sa mga paaralan sa BARM, Region 10 at Region 5. Pero hindi naman nakapigil sa botohan sa naturang mga lugar. Things are all being investigated and yung isa mga faulty wiring lang naman. It's not a place for electoral exercise. Wala tayong gamit doon. Pinaglagyan ng apparently may mga nagsurog na. We are removing it from the incidents. Nag-ikot si PNP Chief Police General Benjamin Acorda Jr. sa ilang paaralan sa Quezon City. Kabilang ang P. Bernardo High School sa barangay Bagong Lipunan ng Crame kung saan siya bumoto. Ayon kay Acorda, nakapagdaos ng botohan ang lahat ng voting places. We did not receive any reports na may mga natanggap tayong report na may mga hassles like yung may mga kagaya ng report kanina nagharang but all these things were resolved naman. Pinangunahan naman ni DILG Secretary Benhur Abalos ang pag-inspeksyon sa command center sa QCPD. Makikita rito ang higit 700 CCTV sa buong Quezon City at ang 70 body cameras na suot ng mga pulis. Sa Metro Manila, walang naiulat na karahasan. We have not recorded violent incident, election-related incident. Meron tayong mga recorded like but it's a proactive like yung natin sir kontrabigay, nakahuli tayo ng vote buying and vote selling as well as the implementation ng liquor ban and as well as the implementation of our gun bans. Sabi ni Abalos, kontento siya sa mga inilatag na paghahanda ng lahat ng ahensya ng pamahalaan. Tandaan po ninyo, itong deployment na ito, hindi lamang itong araw na ito, ilang linggo na ito. Walang mga tulong ito mga pulisan po natin. No? Talagang pinagpaguran po ito. So right now, nakikita nyo ang daming huli. Bakit? Dahil ang daming bagong batas na binaba ang COMELEC. Dominic, sa kabila ng mga insidente nga naitala, pangkahalatang naging mapayapa ang 2023 barangay at SK elections base sa assessment ng PNP. Narito ang pahayag ni PNP Chief Police General Benjamin Acorda Jr. Despite all these things, that the shooting incident that were reported, ando naman ang ating kapulisan, they were able to respond accordingly and appropriately and somehow rendered yung ating mga efforts ng ating mga kababayan to disrupt the election hindi nag-materialize and the election or the voting of the casting of votes of our of the voters continued. Dominic, base naman sa pinakahuling tala ng PNP ay umabot na sa 35 ang election-related incidents habang ang vote buying ay umabot na rin o umakyat din ang bilang sa 19. Dominic, itong tala sa election-related incidents o ERI ay posibleng madagdagan pa dahil may mga insidenteng vina-validate pa hanggang sa ngayon. Kabilang na dyan yung 6 na shooting incident kanina sa Bangsamoro region kung saan 5 ang namatay habang 11 ang nasugatan. Dominic. Alright, maraming salamat, Patrick De Jesus.